Lagi nag-aaway ang mag-asawa at lagi na lang walang pera, lagi na lamang pong maraming mga kinaseselosan or kaya po ang pera po ninyo ay labas ng labas at hindi nagtatagal sa loob ng inyong tahanan. Ubos lagi ng ubos. Kung may pera man dumarating, may dumarating din na kagastusan. May ganyan po bang pangyari sa inyo? Alam nyo po ba mga bossing ko na kung ano dapat yung gawin sa inyong pong tahanan dahil maaaring ito po yung may dahilan sa tahanan ninyo kung bakit po ganyan lagi ang nangyayari. Lagi na lang may pag-aaway, pati yung mag-asawa, ganun din po kahit gaano karaming pera ang dumarating, lumalabas din siya kaagad. Tapos konting kibot, para lagi mainit ang ulo, lagi na lang may tensyon sa loob ng inyong pong tahanan. Kahit anong gawin kayo ay sa wala't wala. Asya, gawin niyo po ito ha. Malas po kasi yung kwarto, nakitang-kita yung kama, or kayo nakatapat. Bukod po dyan sa sinasabi nila na nakatapat yung kama sa mismong pintuan dahil sinasabi nila yun yung mga patay na. Tinatapat talaga sa pintuan para mabilis po siyang nakakalabas. Yun po ay negative. Negative din po yun kapag nakikita ka agad kasi sabi po nila, wealth po kasi rin po yan. Yung ating higaan, yung kitchen natin, ganun din po yung ating salas, wealth po yan. Kapag yun nakikita, kumbaga yung swerte, imbis na nag-i-stay po dyan, lumalabas din po yan. Yun din ang isa sa mga meaning po niyan. Tapos yung kusina po natin, kaya kailangan, lagyan natin ito, pwedeng lagyan natin siya ng kristal sa may kwarto natin para naharangan yung negative at hindi tuloy-tuloy yung negative para tuloy-tuloy ang swerte. Kung wala ng posisyon na hindi na makikita yung mismong higaan. Kapag masama kasi yung kitang-kita kaagad sa may pintuan yung higaan, mga boss, yung katapat po yan. Bukod po dyan, dapat po yung ating kusina, pag binuksan yung main door, di ba minsan pagbukas ng main door, kitang-kita yung kusina, nakabalandra yung kusina, or kaya yung lababo, kitang-kita po siya na nakatapat pa mismo sa may pintuan, mga bossing ko ng salas. Isang malaking X po yun. Kasi wealth po yung yung ating kusina. Kapag po yan, mga bossing ko, ay may pumasok na swerte, kaagad di siya lumalabas, hindi nag-i-stay sa bahay ninyo. Kaya minsan mapapasin nyo, kahit anong gawin kayo, ay sa wala't wala. Maglagay ka ng kristal po dyan sa kusina po ninyo at ang dulot po niyan ay swerte. Once gusto nyo na ma-maintain yung swerte sa inyo, maglalagay ka ng kristal. Isa po yun sa mga sikreto, mga bossing. Marami ako mga iba't ibang kristal. Meron akong ganito, yung may puno ako, yung pinapakita ko nga po sa inyo yung malalaking kristal. Marami akong ganyan. Yan. Basta tawag lang kayo kapag nais ninyong umorder ng mga ganito sa amin. Yan. Yan, marami tayong ganyan. Iba't iba ang laki. Sabihin nyo na lang kung ano po ang gusto po ninyo. Kung gusto nyo mag-stay sa inyong swerte, kristal ay the best. Halimbawa naman, may malaki kang bintana sa salas ninyo. Minsan po may mga bintana ay tinatawag nilang overlooking na abot hanggang sahig. Isa rin po yan sa malas. Pero syempre 'di ba lahat ng ating salas meron pong bintana. Maglalagay ka lamang po diyan sa main door ng totoong halaman. Sa amin mga bossing ko, meron akong totoong halaman po diyan para yung swerte po natin nag-i-stay sa atin. Tuloy-tuloy po siya kasi yung totoong halaman nagtataboy yan ng mga negative energy. Kaya minsan mapapasin po ninyo, bakit ganoon, parang lagi kami na malas. Kasi yung malas tuloy-tuloy sa loob ng inyong tahanan. Kailangan meron kang pangharang po dyan. Yan ay ilagay po niya sa may gilid na may bintana po ninyo. O kaya sa gilid na may pintuan na main door, nakatabi ng bintana. Maglagay ka ng totoong halaman po dyan at makakatulong po yan para yung wealth ay mag-stay po sa inyo at hindi nyo maranasan yung away-away ng pamilya, away-away mag-asawa at mawi pa to sa hiwalayan, mga third party na hindi maiwasan. Ang lagi pinagtatalunan ay pera, hindi nyo na po yan mararanasan pa. Subukan nyo po yung gawin.